Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, lagot napaamin. Ayan mga kababayan, nilaglag ang boss. Bersamin, binasag na si Castro. Ayan, nagsisimula na mga kababayan. Sila na po ang away-away mga kababayan, no? Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto simulan po natin dito po sa balitang ito na kung saan, naku po mga karibin natin, eto, Vice President Sara Duterte ayon po kay Daryl Yap mga kababayan sinubukan nyong sirain, sinubukan nyong sirain, pinilit nyong i-impeach, ngayon gusto ninyong babuin ang konstitusyon, dahil hindi kayo mananalo sa eleksyon. Gawin nyo ng lahat nang hindi pwede, hindi nyo mapipigilan si Inday Sara Duterte. #President. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. No, ang nagsabi po nito mga kababayan ay si Daryl Yap, no? Yung director po, no? Yung batang director na nag-direct po ng Malacanang, yung basta yung Malacanang, di ba, ng movie nila President Bongbong Marcos Jr. Ay, ni Marcos. O yan, siya po yun mga kababayan. Ngayon po ay Maka Duterte na po mga kababayan. Ulitin ko po sinubukan ninyong sirain, pinilit nyong i-impeach. Ngayon gusto nyong babuyin ang konstitusyon dahil hindi kayo mananalo sa eleksyon. Gawin nyo ng lahat nang hindi pwede, hindi nyo mapipigilan si Inday Sara Duterte. #Presidente. Ayan mga kababayan, no? Ayon po yan kay Daryl Yap. Ang naging komento po ng ating mga kababayan, yung gusto palitan si BBM yung mga taong walang pagmamahal sa ating bansa. Nako po, si Rodrigo Arnaez, no? Basahin ko po yung ulit yung komento niya. Yung gustong palitan si BBM yung mga taong walang pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, dahil gusto na gawin probinsya ng China ang ating bansa. Alam mo ikaw, Rodrigo, no? Rodrigo ka pa naman, no? Pero I think panis na itong inasabi mo no? Itong pro-China. Dati pa yan, no? Wala ka bang ibang maisip na pwede nating ipanlaban dito kay Daryl Yap, no? Mag-isip naman kayo ng bago para mas kapanipaniwala, no? Maghintay kayo sa 2028, hindi yung pinipilit ninyo mag-resign si BBM, no? Bakit nakakasiguro ba kayong mananalo yang si BP Sara? Syempre nakakasiguro po kami, yung pong iboboto namin no? Kung si Presidente Bongbong Marcos nga nanalo dahil sa atin, di ba? Na mga supporters ng Duterte, no? Huwag kayong kumpiyansa, baka si Ping Lacson ng katapat niya. Naray ko po, bakit napunta naman kay Ping Lacson mga kababayan, no? Grabe ka naman, Leonardo Enriquez. Yan po, si Leonardo Enriquez, yan po ang kanyang komento. Nako po kakaiba kayo. Bakit na po? Baka nga si Tory pa ang manalo no mga kababayan. Or baka si Risa Hontiveros ang gusto nyong manalo. Nayupak naman mga karabin natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan ito si General Macanas ng The General's Viewpoint. Ex-DBM Secretary Pangandaman, nilaglag si BBM. Nako po, Claire Castro, binasag ni Lucas Bersamin. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Professor Malu Tikia. Isiner lang ni Professor Tikia ang post ni Adolfo Mortera. Pasahin ko ang title. Bakit ang pahayag
ni former Secretary Pangandaman ay lalong nagpapatibay na ang Pangulo ay may primary responsibility by Attorney Arnedo Valera. So, merong magandang paliwanag ni Attorney Arnedo Valera, isang PhilAm lawyer na nakabase sa US. Excuse me. Sinasabi na yung mga pahayag ng dating budget secretary, hindi niya siguro sinasadya, kaya lang idinidiin niya ang Pangulo. Nilaglag niya, unknowingly nilaglag na niya ang Pangulo. Nako, ito ang pahayag ni Budget Secretary Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President ay nasa National Expenditure Program. Ulitin ko. Lahat ng appropriations ordered by the President is in the National Expenditure Program. Yung statement na yon ay malinaw na layuning pinapabulaanan ang aligasyong may 100 bilyong insertion sa BICAM. Ngunit, kung babasahin ayon sa itinakda ng saligang batas at mga umiiral na batas sa budget, ang mismong paliwanag niya ay hindi depensa. Sa halip, ito mismo ang naglalagay ng direktang pananagutan sa Pangulo. Sa Maris Kulita, nagsalita ang dating budget secretary. Dinidepensa niya na walang insertion. Dahil lahat ng ulitin ko, lahat ng appropriations ordered by the President ay nasa net. That was not a defense. It was an admission na itong nangyayari ngayon, kung flood control anomaly, ang primary responsible, ang may pananagutan ay ang presidente. So, unknowingly, nilaglag niya na ang Pangulo. Napakaganda po ang paliwanag nitong batikang abogadong ito. Napakagaling niyang magpaliwanag, Attorney Arnedo Valera. Isa sang lawyer sa Amerika ang isang pangunahin niyang tinutulungan niya ang mga kababayan nating Pilipino na may mga problema sa immigration. Basta, ang daming problema sa immigration, siya po ang tumutulong. Talagang napakabait, saludong-saludo ko sa abogadong ito. Ito ang paliwanag. Narito ang isang masusing paliwanag batay sa batas at jurisprudence. Number 1, ang NEP ay hindi dokumento ng DBM. Ito ay dokumento ng Pangulo. So, may isinite siyang mga Article 7, 19. So, may basihan. Hindi ko na lang basahin dahil mahaba. Kaya nang sabihin ni Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President, malinaw na, number 1, ang pinag-uusapang proyekto ay mula sa utos ng Pangulo. Itong mga ghost projects, substandard projects, utos yan ng Pangulo kasi nasa NEP Number 2, ang DBM ay taga pagpatupad lamang. At number 3, ang NEP mismo ang pinagmulan ng mga proyektong iniimbestigahan sa Senado. Correct. Ako. Galing. Hindi ito pang-absuelto. Ito ay pag-aamin ng pinagmulan. Doktrina ng Qualified Political Agency. Ang kilos ng kalihim ay kilos ng Pangulo. Mula pa sa klasikong kaso, mayroong kaso dito sa Supreme Court. Villena versus Secretary of Interior, Carpio versus Executive Secretary, 1939, 1942. Ito, mga jurisprudence ng Supreme Court. Ipinayag ng Korte Suprema na ang mga kalihim ay alter ego ng Pangulo. Ang kanilang akto ay akto ng Pangulo, maliban kung tahasang pinawalang bisa. Sa pagdepensa ni Pangandaman sa NEP at pag-angkin na ito ay
ordered by the President, automatic na, number 1, na ikabit niya ang buong responsibilidad sa Pangulo. Kung tama ang NEP, kanya yun. Kung mali, kanya pa rin yun. Dahil ang batas ay hindi pumapayag na piliing aminin lamang ang mga akto kung pabor at itanggi kapag may kontrobersya. Next, public fiscal law. Ang budget ay responsibilidad ng Pangulo, hindi ng BICAM. So, may mga isinight na naman dito number 4, ang pahayag ni Pangandaman ay umaayon pa sa testimonya ni Saldico at iba pa. Grabe, no? Sa mga pagdinig sa Senado, sinasabi ng mga testigo na ang pinagmulan ng mga proyekto ay mula sa taas. Yan, naririnig ko rin yan. Mula po sa taas, sa taas. Ito ay punto na hindi sinasadya ay kinumpirma ni Pangandaman. Yung sabi niya na lahat ng utos ng Pangulo ay nasa NEP. Di mula sa taas. Kung nasa NEP ang proyekto at ang NEP ay President's budget, ang Pangulo ang nag-aproba nito bago pa man makarating sa BICAM. And then may mga rule na naman, Rule 30, Section 27, Rules of Evidence. Ito na, doktrina ng control. Hindi maaring itanggi ng Pangulo ang budget na siyang nagpirma. Ayan, may jurisprudence na naman. Ayon Lacson versus Perez, control includes the authority to alter, modify, nullify, or set aside acts of subordinates. Ibig sabihin, may kakayahan ang Pangulo sa natanggalin o baguhin ang anumang kahinahinalang alokasyon sa NEP. Bago ito isumito sa Congress at bago pa man magkaroon ng BICAM. Kaya, kung may anomalya sa NEP, ito ay hindi bureaucratic oversight, ito ay presidential oversight. Ang pahayag ni Pangandaman ay hindi depensa, kundi pagpapatibay sa pananagutan ng Pangulo. Okay, salamat po, Attorney Valera, na mas naintindihan ko na. Ay, nilaglag na itong si PBBM. Lintik lang ang walang gante. Sa pahayag ito ni former ES Bersamin, o retired Chief Justice Bersamin kay Yusek Claire Castro, hamon, paalala, babala. Ito ang pahayag ng former Chief Justice and former AS. Payo lang natin sa tagapagsalita ng palasyo. Ayusin mo mga nilalabas mong detalye dahil hindi naman palengke ang binabalita mo. So yan mga kaubayan, sila na mismo. Pero ang nakakapagtaka lang nito, no, bakit ngayon lang nagsalita si Bersamin kung kailan natanggal na siya? Dapat noon pang nandoon pa po siya para ma-advise niya talaga si Castro, no? Na ops, ka lang. Hindi palengke ang binabalita mo. Diba? Nung nandun pa, mas effective sana, di ba? Ngayon kasi parang nakikita natin, ops, nagsasalita si Bersamin kasi tinanggal siya para mahinanakit sa siya, di ba? Dapat noon mo pa to binara si si Castro, hindi ngayon lang. Kasi kung ngayon lang, tinanggal ka supposed to be, meron kang meron kang hinanakit sa kanila, di ba? Pero it's okay, it's good sa atin lahat. No, kasi at least meron pong isang taga Malacanang na nagsasabi nga na mali itong si Castro, mga kababayan, di ba? Magtanong ka munang mabuti bago ka magsalita. Baguhin mo ang sistema mong parang vlogger lang kung magsalita, basta may masabi lang. Salamat po, retired Chief Justice Bersamin. Minsan nga mga kababayan, mas mabuti pa yung mga vloggers, no? Kasi kino-quote pa yung mga fini-feature nilang mga balita, di ba? Kino-quote pa kung saan galing, kung kanino nang galing. Ito si Castro, mga kababayan, wala
No? Parang hangin lang si Castro, hangin po ito. Ano kayang response ni Auntie Claire dito? Don't force me to say na makakasama sa'yo, tigilan mo. Parang pagbabala na ito. Huwag mo akong pilitin, ha? Sabi ako nang ikakasiran mo. So makita mo, medyo nagpipigil siya. Tigilan mo pagsasabi sa akin ng hindi maganda. Sabi, no? Wala na, watak-watak na sila. Payo ko din sa iyo. Tigilan mo pakikipagdebate sa mga vlogger. Nakakasira ng imahe po yan ng palasyo. Hindi magandang tignan ng isang ginagalang na tagapagsalita ng Malacanang ay kung kani-kanino pumapatol. Yung pinakasikat nga pinatulan niya, si Professor Malotikia, ay nako, respetado yan, si Professor Malotikia. Malaking pagkakamali niya. Inaway niya. Ito pa. Ay, parehas na rin para. Antonio Rivera. Sabi, tama naman si Bersamin Lito Tixon, ang isang dating Chief Justice at ES at kay tanyag na pangalan Lucas Bersamin ay mabibilang mo sa ano ba ito? Sandali, tignan natin yung ibang ano. Ito, si Lucy Pagayon. Kung si Chavit pa, attack dog si Auntie Claring. Ngayon, palingkera na naman. Romel Jamilo. Effective naman sa masa ang style ni Claire. Nilagay ni PBBM dyan katapat sa mga bastos at sinungaling na mga DDS. Sige. Johnny Valiente. Parang may problema sa Malacanang. Palagay ko, hindi lang isa ang presidente. Paano masasabi nyo? Hindi lang isa ang presidente. Tatlo daw eh. Sino ba yung nabasa ko na parang tatlong acting presidents? Tatlo. Okay. Ito, Gaspar Dakpano. Hoy, ugag ka. Nako, nagalit na kay Bersamin. Nung nasa palasyo ka pa, laging tama si Claire. Ngayon, palingkira ng dating. Pweh! Well, totoo rin naman mga kababayan. No? Nung nasa palasyo po si Bersamin, bakit hindi niya sinabi yan? Ngayong sinibak siya, ngayon lang siya magsasalita. Sa bagay, meron kasing parang magkakaroon po ng tawag dito. Conflict, di ba? Magkakaroon po sila ng conflict of interest, kung baga, di ba? Kapag binanatan niya within. Pero mas maganda nga yun, di ba? Para maitatama niya yung mga kasunungalingan ni Claire Castro. Pero ngayon, no? Anyway, it's good pa rin naman kasi ngayon natauhan na si Bersamin, no? Dahil nga sa sinibak siya. Kung hindi pala siya sinibak, hindi pa siya matatauhan. Ganun ba yun? Well, anyway mga kabayan, ano pong inyong masasabi dito? Ano pong inyong reaction? Komento, i-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.